Baho ni Kimbo sa Marikina na bisto mismo ni Congresswoman Bernadette. Yes. Magandang hapon muli, mga kasama. At ito na naman si Kuya Goods, no? May chismis na naman tayo. Chismis! Ano ba itong chismis natin? Grabe, no? Sabi rito, panibagong baho. Niyang, anong pangalan nito? Kembulot. Kembo. Panibagong baho. Ibinulgar ni Congressman Herrera. Mga katiwalian sa Marikina. Naku, ito na problema, no? Meron palang katiwalian pang nangyari. Bukod sa Kamara, meron din sa Marikina. Aba. Ano ba ito? Chismis na naman ba ito? O talagang may patunay? No, tingnan natin sa video na ito, mga kasama. Talaga namang sa mga gantong sitwasyon, no? Dapat suriin nyo yung iboboto nyo. Hindi pwede yung mga ganun-ganun lang. Kasi may mga bagay na nangyari na. Gusto nyo pa bang mangyari ulit o ayaw nyo na? Ito, panoorin natin kung ano meron dito. Okay ba? Sige. Banat. Dami ng pera nyo, pinapahirapan nyo pa ang tao. Naku. Matapos magkagirian at Mm. ilabas lahat ng kongresista si Bernadette D. ang di umunay mga baho ng kapwa nito mambabatas Aba. pagdating sa deliberasyon ng 2025 budget kung saan partikular na nasupalbal ang Marikina representative na si Teacher Stala. Baho ni Kimbo sa Marikina na bisto mismo ni Congresswoman Bernadette. Hala. Naku, meron pa pala sa Marikina. Ano nga ba ito? Grabe naman pala. Milyon-milyon na di umano. Ang nakulimbat. Pati ba naman sa lungsod ng Marikina, may ganun pa rin bagay? Ano ba yan? Magkano ba? Ang tanong natin at ang tanong ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga taga Marikina, ang tanong nila, bakit? Anong nangyari? Bakit may ganung bagay? Dapat daw ito ay libre. Para sa mga solo parent. Ang nangyayari ngayon, may bayad na. Di umano. Totoo kaya ito? Tignan natin Tuloy lang natin kung ano yung sinabi ni Congressman Herrera dito. Congressman, pasok. Hindi raw inaakala ng kongresista na ganito raw ang tila trato ni Congresswoman Stella Kimbo at Wow. ng panglokal ng opisyales sa Marikina City kung saan pati raw ID ng mga solo parents ay pinababayaran pa raw ng Nako po. Pati ID ng mga solo parents, ba? Oo, ibig sabihin yung solo parents, naku, mahirap na yun, di ba? Wala silang katuwang sa buhay. Tapos, ganun pa, magbabayad pa. Bakit kaya? No, hindi na lang ilibre. Dapat nga ilibre. Ayon yan dito tuloy natin. Ayon yan dito sa kwento ni Fanatic. kongresista. Sa nasabing viral video, kinumpirma mismo ni Congresswoman Bernadette D. ang representative ng BH Party List na siya mismo ay narinig ang ilan sa mga solo parents na nagrereklamo sa Marikina kung saan pati raw ID na libre dapat pinababayaran raw sa kanila ng Biruin nyo, dapat ito ay libre para sa mga solo parents. Eto, di umano ay pinababayaran. Ngayon, ipakumpirma natin yan kay Congressman kung ano masasabi niya. Tuloy mo lang, Fanatic. lungsod ng Marikina ng halagang 150 pesos. Maliit man raw para sa ilan, ngunit tila kapag pinagsama-sama raw ito, nakakalulang pera ang pwede raw tila pagmulan ng korupsyon sa lugar ng Marikina. Totoo naman. Hindi naman ilan-ilan lang ang mga solo parent dyan. Pag pinagsama-sama mo, malaking pera. Saan ba mapupunta yun? Ang tanong. Ayun na nga, tanong Tinatanong lang ng ating mga kababayan kung ano nangyayari. Bakit ganyan? Ilibre mo na lang sana, Congresswoman. Sayang. Binoto ka pa naman nila pero nasisira ka dahil sa mga ganitong bagay. Ano ba meron? Hindi pa ba kayo kontento sa mga sahod? Ayan na nga, tanong ng taong bayan. At doon sa Kamara, di umano, ayon sa mga video naglalabasan, biruin mo, milyones.
from tricycle, di umano, ay naging artista ban. Ay, grabe ha. Ibang klase ang naging karakas pag gano'n naman talaga. So, tuloy natin kung ano yung kwento pa nito ni Panatic. Bukod raw dito, hindi na raw ba naawa ang mga kongresista at LGU sa mga solo parents sa kanilang lugar kung saan 150 pesos na lamang raw na dapat ay libre sanang makukuha ng mga matatanda, lalo na ng mga walang asawa, tila pinababayaran pa raw ito ng mga nasa Marikina. Ayan, kita nyo. Ang tanong dito tila hindi na ba kayo naawa sa mga nasasakupan nyo? Na imbis na ipanlibre nyo na lang, pinababayaran nyo pa. Problema talaga yan. Ang pangalan na, Kimbo. Congresswoman Kimbo. Ano masasabi mo dito? Ayan ang tanong ng mga taga Marikina at mga netizen. Problema nga ito malaki. Alright, tuloy mo lang. Panoorin ang full video kung saan mismo si Congresswoman Bernadette ang naglabas sa publiko ng tila hindi magandang nangyayari sa Marikina kung saan pati ba naman raw ID ng mga solo parents sa lugar ni Kimbo pinababayaran pa raw ng 150 pesos. Ayan. Tignan nga yun natin yung video kung ano talaga yung dito sa inyo? Ito yung video eh. Congressman Herrera, ano ba meron dyan? Totoo ba yan na pinababayaran ng 150 pesos? Yung ID para sa mga solo parent? Nako po, isang malaking kalokohan na yan. Pag ganyan na yung mga nangyayari. Sabi nga nung sabi sa video ang sabi sa video kanina, pag pinagsama-sama mo yung 150 pesos, pag naipon yun, nako, malaking bagay yun. Perang malaki. Sige, kwento mo nga yan na Congressman Herrera. Picturean mo. Kaya po hindi po ako nagkukuha kasi may bayad po. Kaya ka nga naging solo parent All the more, that's why yung gobyerno, dapat katulong mo para makapag-aral yung anak mo. Marami po akong assignment sa inyo ngayong hapong to. Number 1, hindi pala lahat. May bayad ang solo parent ID. Bawal po yun. Wala po sa batas. Kita nyo? Bawal sa batas. Sabi na ni Congresswoman ni BH Herrera, bawal sa batas magpabayad ng ganyang ID. Bakit pinapabayaran? Ang tanong. Malaking problema yan. No? Ilang taon na ba nangyayari yan? Sana, ang tanong lang ng ating mga kababayan, kung sakali ba, ibabalik ba ang pera yung mga binayad na yan? Kung sakaling mapatunayan na nagkakaroon nga ng bayaran ng ID. Bro, yung ID na lang May ganyan-ganyan pa. Hindi na kayo naawa sa tao. Ibang klase naman. Maawa naman kayo sa tao. Imbis na makatulong kayo, para nagiging perwisyo pa kayo sa mga tao na taga Marikina. Tuloy natin yung sabi ni Congressman Herrera. Sa nagsasabing may bayad dapat ang solo parent ID. Ito ay benepisyo na binibigay ng local government code ayon sa batas na ginawa namin. Pangalawa. Yun pala ay ginawa na nilang batas. Ginawa nila ng mga kongresista na bawal ang magpabayad sa anumang ID. Ayan ang benepisyo nila para do sa mga solo parent. Bakit ganito? Paliwanag mo nga to, Miss Kimbo. Congresswoman Kimbo. Pwede ka bang magsalita sa amin kung bakit ganito nangyayari sa Marikina? Hindi lang pala sa Kamara may issue rito Pati sa lungsod ng Marikina. Sayang ang boto. Tuloy natin. Mayroon dapat kayong solo parent booklet kung kayo ay may anak na below 7 years old. Okay? At hindi lalagpas sa 250,000 ang income nyo sa isang taon. Gets? Pangatlo, kayo ay entitled sa mga scholarships. High school, college, priority kayo ng gobyerno. Yun, At kung kayo ay walang
Alam nyo na mga kasama, doon sa mga solo parent, so ngayon entitled kayo magpaaral ng kolehiyo. Hindi ko lang alam kung magkano yung discount o libre. Sana sabihin ni Congressman Herrera dito kung libre at o may bayad man. No? Sige, tuloy natin. Tanggap na kahit anong benepisyo sa gobyerno, dapat yung solo parents ang number 1 sa listahan. Meron kayong 1,000 dapat na benepisyo. Kung hindi kayo nakakatanggap ng 4Ps, kung hindi kayo nakakatanggap ng AX, kung hindi kayo nakakatanggap ng tupad, kung hindi kayo nakakatanggap ng social amenitation package kung kayo ay senior citizen. Okay. Yes? So kung wala kayo lahat niyan, doon kayo pwedeng humingi ng tulong at financial assistance ninyo bilang solo parent. Ikaw, Nay, paano ka naging solo parent? Patay na asawa. Ilang taon na? 2021. 2021. Meron ka bang nakukuhang benepisyo? Wala. AX? Wala. Tupad? Wala. Hindi ka pa senior? Hindi po. Oh. So, yun. Dapat, yun yung mga entitled. So ayan narinig nyo mga kasama. Hindi lang naman na single mom, single dad ka, doon din po sa mga widow. Halimbawa, 3 years ata kasi 2021 2024 ngayon. So entitled siya, sabi niya ni Congressman Herrera rito. Entitled si nanay na makatanggap ng benepisyo from the government which is 1,000 per month. Hindi ko lang alam, hindi ko sigurado kung 1,000 per month o higit pa. Liliwanagin natin dito. Sige. Congressman, ano pa yung meron dyan? Masaya po ako na nandito po ako sa Marikina, pero medyo malungkot po ako. Ako, Mayor Marcy, hello po. Congresswoman Stella, nandito po ako sa District 2 Barangay Nangka. At nalaman ko na may bayad pala yung solo parent ID dito ng 150 pesos. Doon po sa batas, wala po tayong sinaad na merong presyo doon. Dahil ito po ay tulong natin sa ating mga solo parents. Sana po maalala ng ating Marikina government na Ayan. Congresswoman, sa gobyerno ng Marikina. Baka naman po, nilahad na ito ni Congressman Herrera. At palagay ko, ito ay kanyang panukala. Siya ata yung representative ng mga gantong bagay. Hindi ko lang sure Pero lilinawin natin, lalong-lalo na sa mga taga Marikina, kung kukuha po kayo ng ID, ayan si Congressman mismo ang nagsabi, Congresswoman Herrera, na wala po kayong dapat bayaran. Kung kayo po ay singilin, magreklamo po kayo. Ipakita nyo yung video at questionin nyo yung mga tao nito bakit ayon sa saligang batas na pinasa ni Congressman Herrera at pirmado ng ibang mga kongresista sa Kamara, dapat wala kayong bayaran. Yan po ang isang magandang tanong na pwede nyong ibato doon kung saan man kayo sisingilin ng 150 o higit pa. Alright, tuloy natin. mahirap pong magpalaki ng bata, magpundar ng pamilya, pero doble pong mahirap siya kung ikaw ay nag-iisa. Kaya ito po ay pinasa namin ng batas na to para nang sa ganon, matulungan natin yung mga nag-iisa sa buhay na nagtataguyod ng kanilang pamilya. At saka paalala ko lang din po yung solo parent booklet para lang naman po ito doon sa may mga anak na below 7 years old. Yeah. Para po linawin ko ulit sa lahat ng local government units, huwag po kayong mag-alala na lahat ng solo parents ay merong financial assistance. Tandaan niyo po, nakasaad po sa batas, yun lamang kung walang kahit anong financial assistance sa kahit anong government agencies ang kailangan yung bigyan ng 1,000 pesos every month na solo parent. Yan. Naliwanagan nyo na. Everywhere, kung saan man sa buong Pilipinas, kayo po ay solo parents, kayo po ay entitled na makatanggap ng 1,000 pesos every month, doon sa, Congressman, sino ba magbibigay niyan? LGU ba yan? Ayan ang tanong lang natin, saan ba pwedeng magpunta? Kung sakasakali yung isa dito sa kalugar natin, may mga ganyang sitwasyon. Saan? Pupunta ba sa City Hall at magpa-file sila? Kanino bang fund yan? Manggagaling ba yan sa fund ng Kongreso? O dyan sa Mayor? Tanong lang po, Sige, tuloy natin.
Sila ay senior citizen na tumatanggap ng social amelioration, hindi na po sila kasama. Kung sila ay 4-piece, hindi na po sila kasama. Kung sila ay regular yung binibigyan ng AIC at tupad, hindi na po sila kasama. Kaya paalala ko po, para po ito sa mga solo parents na at all walang natatanggap sa gobyerno. Tulungan po natin sila. So ayan na, liliwanagin natin na mga solo parents na walang natatanggap doon sa nabanggit ni Congresswoman Herrera, ha. Doon lang ito sa mga entitled, ha. O, kung may natanggap kayo na 4-piece, hindi na kayo kasama. Doon lang 'yun, ha. Pero sana naman naiintindihan din, lalong-lalo na meron tayong kababayan na maraming ganyang sitwasyon, no, solo parent o widow na matagal na, may makukuha po kayo sa pamahalaan kung saan kayo nakatira. Saan kayo lugar. Alright? O, ano pa meron, Congresswoman? At para naman sa solo parent booklet na entitled sa mga discounts sa diaper, sa gamot, Aba. ito lang po ay nag-a-apply sa mga solo parents na may anak na below 7 years old. So, konti lang po ito sa inyong syudad. Kaya sana po, nananawagan ako ulit sa lahat ng LGUs, sa lahat ng mga munisipyo, mga cities, provinces, please, i-implement po natin ang Solo Welfare Act. Huwag niyo pong ikatakot ang implementasyon. Ayan. Yan mga kasama, tandaan nyo, Solo Welfare Act ito, na isabatas na at ang panukala ito ni Congresswoman Herrera. So sana maging aral ito, no? Hindi naman aral, maging ano bang tawag dito? Maging gabay itong video natin para doon sa mga solo parent, ha, at sa mga widow. Meron pa nga sa sinabi dito yung mga may baby na 7 years old pababa, entitled kayo dun sa booklet, no? Hindi naman ganun karami yung case na yon na solo parent na may anak na ganun. Pero malaking bagay pa rin yun kung sakasakali, no? Hindi naman biro din ang presyo ng mga diaper, di ba? Lahat naman siguro naghihirap. Kaya malaking bagay yan, no? At sana request natin doon lang sa mga lahat ng LGU. Lahat ipa-implement nyo gaya ng sinabi ni Congresswoman Herrera, ipa-implement nyo. Ibigay nyo yung nararapat sa tao, hindi yung tinatago nyo. Miss Kimbo, sa 150, ano na nangyari? Ibigay mo yung tama. Huwag mo nang gawing pera di umano. Yun lang Si Miss Congresswoman Herrera na mismo ang nagbunyag. Kaya naniniwala kami, Naniniwala kami sa kanya kasi siya rin ang nagbunyag sa'yo sa kamera. Di ba, totoo? Huwag ka na magsinungaling, Miss Kimbo. Kasi huling-huli ka na. Hindi ka nga makapagsalita sa kamera Di ba? Kung ano yung backup, humihingi ka ng lifeline doon sa likod mo, ganun-ganun na lang. So, ano pa yung huli, Congresswoman? Ano pa yung huli? Na to. Dahil pag binasa niyo pong mabuti ang batas, hindi po mahirap para sa inyo i-implement ang batas na. Again, I look forward to working with you, Mayor Marcy, para man po sa mga solo parents at soloista ng Marikina City. Thank you. Ayan, sa Marikina, pinuntahan na kayo ni Congresswoman Herrera. Alam naman natin, grabe. Kaya pala maraming taga Marikina ang nagkukwento sa akin, no? Lalo na pag nagla-live ako. Yung 5,000 di umano, anong nabaha hanggang ngayon wala pa raw. Hindi pa raw naibigay. Ano bang nangyari doon sa 5,000? Na mga nabaha. Totoo kaya yon? Ibibigay pa kaya yon? Ayan, yan ang tanong ng mga taong bayan ng taga Marikina. Hanggang ngayon wala pa raw Meron pa kaya yon o nalimutan na? Tanong lang po ito baka masamain nyo ang tanong ng mga taong bayan ng taga Marikina. Yung 5,000, may bibigay pa ba? O wala na? Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Goods at siyempre hit nyo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Yan, umabot na tayo ng 50,000 subscribers. Maraming salamat po at isang like nyo lang, isang share. Masaya-masaya, all goods na po tayo dyan. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Bye-bye!